Pinuna ng grupong akbayan ang kanila'y pagiging tahimik ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinamon ng ni Rafaela David, pinuno ng akbayan, si VP Sara na magsalita at ihayag ang kanyang posisyon sa issue ng pinagtatalunang teritoryo ng China at ng Pilipinas. Ayun, yung Vice Presidente ng Pilipinas, pagdating sa usapin ng WPS, West Philippine Sea, missing in action. So ito na yung ikinababahala ng taong bayan. Kasi hinahanap na ngayon yung Vice Presidente natin. Yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, agawan ng teritoryo laban sa China, kailangan nating mag-stand, to make a stand regarding on this. Marami na, nagkagulo na doon. It's a national issue to So ngayon, merong ibang grupo, merong ibang mamamayan na na-notice nila, napansin nila, nasan na nga ba yung Vice Presidente natin, si VP Sara Duterte, sa regarding dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi never tong nag-comment, never tong nagbigay ng statement, never tong nagsabi sa mga national defense natin, especially doon sa Philippine Coast Guard natin. Never tong nagbigay ng statement na nakikipasimpatsya sa mga biktima, may nangyayari ng biktima na karahasan or anumang na-encounter ng mga defense team natin doon. So itong Vice Presidente natin, habang abala yung lahat, bibigay ng statement, national issues to national isa to sa mga national issue. So ngayon yung nangyayari, nagtataka yung taong bayan, napatanong, ano nga ba yung stand ng Vice Presidente? Kasi yung presidente natin, yung ibang senador nagbigay na ng statement nagbigay na ng statement stand regarding dito sa usapin, patungkol sa West Philippine Sea, agawan ng teritoryo. So ngayon, yung Vice Presidente natin, nakilala naman natin sa matapang, maingay. Sinasabi natin na pagdating sa walang inuurungan na laban, kaya natin to binuto, di ba? Kasi pagdating sa mga ganito, pag may naagrabyado na mga mamayan, ito si VP Sara, Vice Presidente natin, siya yung tumatayo at malaban, ang tapang pa nga nito So, kaya nakakapagtaka, nagtatanong ngayon yung mga Pilipino, nasa na yung Vice Presidente pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Kasi nabubuli na tayo nangyayari ngayon yung mga dangerous maneuver na nangyayari. Ngayon, ang water cannon na naman, na nagdulot ng pinsala sa barko natin, injuries doon sa mga sakay na mga Philippine Coast Guard natin. So yung tanong, kasama ba natin sa laban na to yung Vice Presidente natin? Vice Presidente natin, kung yun yung stand niya, hindi ako nagsasalita kasi low-key lang ako, silent assassin lang ako, parang ganun lang yung stand ng Vice Presidente natin. Iintindihan natin kung ito lang yung kung natin, maiintindihan natin na hindi talaga nakikisawsaw yung Vice Presidente natin kung pagdating sa usapin kay Kibuloy, hindi siya nakikialam. Kung hindi niya didipinsahan si Kibuloy previously, so masasabi natin, ay okay, walang pakialam low-key lang yung si VP Sara, silent lang yan, pero may talaga yan, may pakialam yan sa atin. O diba, naglabas siya ng statement na sabi daw, ang ginawa daw sa kanyang kaibigan, kaibigan ng tatay niya is ganito. Kaya siya nagbigay ng statement. Although na yung nangyayari is parang kinakalaban pa niya, yung mga consider niya as part ng government nito, yung Senate at yung Congress, dun sa stand nila. Pangalawa, yung stand niya sa Isiminay, yung pag-revoke ng prangkisa ng Isiminay. Yung sabi niya is to daw ay resulta ng pagbusal o yung violations against press freedom. Ito daw yun. So, violation against press freedom daw ito. Isa siya sa mga nag-stand sa Isiminay, laban sa pag-revoke ng prangkisa nito. Na although yung kinakalaban niya is yung gobyerno niya,
Diba? Kasi yung hatol ng Kongreso at sa Senado is yan, majority votes mga sang-ayon doon sa pag-revoke ng prangkisa ng Isiminay, no? Pagtanggal ng prangkisa ng Isiminay. So ngayon, hindi sang-ayon dyan si VP Sara. Another one, yung stand niya. So kaya magtataka yung taong bayan, bakit sa usapin ng West Philippine Sea na naagrabyado, national issue to, na naagrabyado yung Philippine Coast Guard, no, yung National Defense natin, yung mga Pilipino na bumabantay, no, doon sa West Philippine Sea is tikom yung bibig ng Vice Presidente natin. May narinig ba kayo? May narinig ba kayong Vice Presidente? Di ba wala? So yun na ngayon ang hinahanap ng taong bayan. Kasi kung ako member ako ng Philippine Coast Guard or yung National Defense natin, abay, mapapa-question din ako. Tama ba itong pinaglalaban namin? No, kasi yung Vice Presidente namin walang imik eh. Baka yung gagawin ko is against sa Vice Presidente namin. Yung gagawin kong pagdipinsa sa bayan is hindi sang-ayon yung Vice Presidente namin. Diba? So instead to give support, no, kahit moral support, no, so inasabi natin na okay, nagpapasalamat ako sa mga defense team natin, no, sa PCG, no, Philippines Coast Guard natin, kasi patuloy silang lumalaban kahit wala tayong kalaban-laban, pero patuloy silang lumalaban para sa atin sa pagdepensa ng teritoryo natin. So mga ganong statement yung inaasahan ng mga defense team natin na mapapagaan ng loob nila, no, na kahit papaano meron silang tinitingnan na merong mga leader, no, yung vice presidente nila, president nila na andun sa likod nila. So kung ano man yung gagawin nila nakipaglaban, alam nila na may babackup at may tutulong sa kanilang presidente at vice presidente. So yun lang hinahanap ng taong bayan. Nasaan na ngayon yung vice presidente sa usapin ng West Philippine Sea?